Kunyari meron tayong let's say 15% of 200. So mentally you can solve that, or pwede mo siya i-solve ng mano-mano. So kung naalala mo yung ginawa natin last time, sagutan na kagad ni Limited. Naalala pa. So meron tayo guys 15% of 200. So basically yung unang method na ginagawa natin, 'di ba, is kino-convert natin yung 15% into decimal. So that marunong ka mag-convert. So sa pag-convert ng decimal, madali lang naman eh. Like magiging 0.15 kasi tanggalin mo yung ang percent sign, then move ka 2 units puntang left. So magkakaroon ka ng 0.15. Then yung 200, pag nakabasa ka ng off, that is times, then yung 200 natin. So magkakaroon tayo ng 0.15 times 200. So magkakaroon tayo 0 times 5 is 0, 0 ulit, then 0, then 0, 0 at 0. Then 2 times 5, that is 10. 2 times 1 plus 1 is 3, then 0. Then i-add na natin yon. So magkakaroon tayo ng 0, 0, 0, 3, taka 0 dito. Then meron tayong dalawang decimal point na kailangan i-move. So galing dito, punta dito yung decimal point natin, or magkakaroon tayo ng 0.30 or 30 yung sagot. So ganun yung normal way. May other method guys. Pangalawang method natin is yung tawag dito. Let's say meron tayong 15% of 200, di ba? So yung other method is pwede mo to hatiin into 10% tsaka 5%. Kasi ang total pa rin yan is 15. Okay? So sa case na to, yung 200 guys, ano ba yung 10% ng 200? So kapag 10% yung kinukuha natin, magmumove ka lang ng isang decimal point galing sa rightmost papunta sa left. So ibig sabihin, ang 10% ng 200 is 20. So kung ang 10% ng 200 natin is 20, hahatiin mo lang yung 5% o yung 20 natin para makuha natin yung 5%. So ibig sabihin 10, pwedeng ganun. So magkakaroon tayo ng 30 pa rin dito. Or pwede ka mag-start sa 1% kasi ang 1% niya guys, 2 decimal point naman yung i-move mo. Kaso magka times 5 ka pa kasi 5% kailangan mo eh. Anyways, ganito yung sagot natin. May isa pang method guys, pinakamadali. Kung meron kang 15% of 200, ang gagawin mo lang is tatanggalan mo siya ng dalawang zero kapag meron sa given. So for example, meron tayong 15% of 200. So dahil may zero dito, tsaka dito, ang gagawin mo na lang is 15 times 2. So magkakaroon ka ng 15 times 2, which is 30. So kapag meron kang pwedeng cancel ng dalawang zero sa given, cancelin mo na, then multiply mo na lang. Yan yung pinakamadaling way. So meron tayong 16% of 678. So ano kayo magiging sagot? Mukhang mahirap, pero pwede naman yun actually. So meron tayong 16% of 678. So pwede siyang ganito guys. Pwedeng ganito. Pwedeng ganito. So let's say meron tayong given. Yan. So kapag walang zero guys, wala tayong makakancel na dalawa. So hindi natin pwedeng gawin yan na. So yung gagawin is i-multiply mo siya ng directly kasi wala kang makuha ng zero eh. So pag multiply natin yung mga numbers natin directly, magkakaroon tayo ng 6 times 8 which is 48. Then 6 times 7 is 42 plus 4 is 46. 36 plus 4 is 40. Then 8, 7, 6. Then add mo lang. Then magkakaroon ka ng 8, 14, 8, tsaka 10. So dahil wala tayong na-cancel na 0 guys, mag-move tayo ng dalawang decimal point papuntang left galing sa rightmost. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng 108.48. Yung 16% ng 700, ng 678. So, ganun siya gagawin kapag wala kang maka-cancel na 0. Pero kunyari, merong 0 sa dulo, di cancelin mo yun, din babawasan mo siya.
Isang decimal point na lang iaano mo. Pwede yung ganun. Nakadepende sa'yo kung anong trip mo. So, kunyari, may isang zero. Like, yung given. Kunyari, 35% of 80, for example. So, kapag ganito yung given, ano magiging sagot? So, di ba dapat kailangan natin makatanggal ng dalawang zero? So, dahil may isang zero dito, guys, tanggalin na natin yun. So, yung matitira na lang is 35 times 8. So, yung 5 times 8, that is 40. Then, yung 8 times 3, that is 24. Plus 4 is 28. So, ngayon, dahil may 0 ka pa na kailangan tanggalin mo tong isa dito, guys. So, yung magiging final answer na kagad natin is 28. Pwede yung ganung way. Pwede yung ganito. Pwede yung ganito. Pwede yung ganito. Pwede yung ganyan. So, 20 is what percent of 60? Paano yung ginagawa? Ano kaya magiging sagot? So, kapag meron kang 20, copy mo yun. Yung is equal. So, kapag what percent, pwedeng n, any variable, kung anong trip mo, pwede yun. So, let's say n. Then, yung of natin is times. Then, yung 60 natin. Or magkakaroon tayo ng 60n. Then, syempre, divide lang natin both side by 60 para ma-isolate yung variable. So, maka-cancel yung 0. Matitira is 2 over 6. That is 1/3. So, magkakaroon tayo ng n na 1/3. Pero guys, ito naka-fraction. So, kailangan mo tayo convert into decimal. Tsaka mo siya i-convert into percent. Kasi percent yung hinahanap eh. So, sa case na to, kailangan marunong ka mag-convert ng decimal to percent to fraction and vice versa. So, at paano ba mag-divide? So, basically, lagay mo yung numerator, denominator, then dagdag ng decimal point, then magiging 3, magiging 9, then repeating na siya. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 0.33, infinity yon, di ba? Si repeating, puro siya 3. Then, dahil kailangan i-convert into percent, magkakaroon tayo ng 33%. Or 33.33. Pwede yun, ganun. Pero mas ganun siya ginagawa. Anyways, nasayang pa naman siya ano. Pero pag percent guys yung hinahanap, kailangan naka-percent sign. So, kailangan mo siya i-convert. 12% of 350. So, di ba sabi natin, kapag mag-usap ng ganito, kapag ang kailangan natin tanggalin is dalawang zero. Ito yung palatandaan mo, dalawang zero guys. Yung sa percent sign. So, dahil may isang zero dito, cancelin na natin yun. So, kailangan na lang natin mag-cancel ng isa pa. So, meron tayong 12 times 35. So, magkakaroon tayo ng 2 times 5 is 10. Then, magiging 6, magiging 6, magiging 3. So, magkakaroon tayo ng 0, 2, carry 1, 4. So, dahil kailangan natin magtanggal ng 0, magka-cancel tayo ng isa. So, which means, yung 12% of 35 is 42. Gusto mo i-check? Pwede naman. Like, meron kang 12%. Yung ginagawa natin na norm, na way. Yung kino-convert into decimal. Then, kakopy mo yung 350. So, tatlong 0. Then, magiging 10. Magiging 6. Magiging 0. Then, 6 ulit. Then, magiging 3. Then, magiging 0. So, pag inad natin yan, 0, 0, 12, carry 1, 4, 0. Kailangan natin may dalawa tayong decimal points. So, dalawang decimal point galing dito. Which is 42 pa rin yung kakalabasan. So, kung anong trip mo, pwede mo yung gawin.